Magandang araw po sa patuloy na pagtunghay sa ating araw-araw na pagpapala. Salamat sa Diyos. Napakasagana ang kanyang kagandahang loob. Purihin si Yahweh. Ang pamagat ng topic ko po ngayon ay nakita at nahabag. Pero bago po tayo pumunta sa ating aralin, tayo po ay munang manalangin sa Panginoon. Aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa pagkakataong katulad nito, Panginoon, upang kami ay makapagbahagi ng iyong mabuting balita, o Diyos. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang mga nakatunghay ngayon. Dalangin ko nga, o Diyos, na maranasan nila, Panginoon, ang kasaganahan ng iyong kagandahang loob sa bawat anggulo ng kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, yung aking ibabahagi ngayon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo upang ito, o Diyos, ay aming maunawaan at maisapamuhay sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So ang ating pong scripture ay makikita po sa Matthew chapter 9, verse 35 up to verse 38. Pero ang aking pong ibabahagi sa inyo at nais ko po na pag-ukulan natin ng higit na pansin ay sa verse 35 at saka sa verse 36. At nais ko po munang basahin sa inyo sa Ingles at pagkatapos po ay sa Tagalog. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang mga napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Nais ko pong itanong sa ating mga sarili, paano ba natin makukuha ang ating bansa para sa Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan sa verse 35, si Jesus nilibot ang mga bayan at nayon at ipinangangaral ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ito po yung mensahe ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang paghahari ng Diyos at ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay upang mapanumbalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Nasira po ang relasyon ng tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Yan po ay nakasulat mismo sa Romans chapter 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At dahil nga po ang tao ay nagkasala, may kabayaran po yan. Ang kasalanan, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit, salamat sa Diyos, may ngunit. Ito po ay pag-asa. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay ayaw po niya, hindi po niya nais na isa man sa mga tao ay mapahamak o mabulid sa impyerno. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not willing that any should perish but that all should come to repentance. So bawat isa po ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kasi ayaw po niya na tayo po ay mapasa impyerno. So ngayon pong araw na ito po ay pagkakataon natin na ibinibigay ng Panginoon para sa atin na tayo po ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao po ay mapunta
sa impyerno. Ayaw niya na tayo'y mapahamak. At nais ko pong basahin sa inyo sa Ezekiel chapter 33 verse 11. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamahan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So ito pong talatang ito o itong verse na ito na aking binasa, ay ito po ay isang panawagan, isang apela para sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Katulad nga po yung totoong pangyayari na istorya sa aklat po ng mga Gawa 16:30. Ang Apostoles Pablo at si Silas, sila po ay nangangaral, sila po ay humahayo. At sila po ay nakulong dahil po sa kanilang pangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa bilangguan, sila po ay kinulong doon at talagang sila po ay nilagyan ng tanikala sa kanilang mga paa na bakal, yung mga pinto, sinusian. Doon po sila nakakulong. At sila po ang ginawa po ni Apostle Pablo at saka ni Silas. Sila po ay nangaral din doon ng mabuting balita tungkol kay Kristo. At yun po ay sinamahan nila ng mga awiting papuri at panalangin. At kaginsa-ginsa, sabi nga po, sa talata ay bigla pong nayanig, nagkaroon ng lindol at nabuksan yung mga pinto. At nakalag yung kanilang mga tali nila sa kamay at saka sa paa. Kaya naman takot na takot po yung jailer, yung pong punong tagabantay doon. At siya po ay tumakbo palapit kay Pablo at kay Silas. At ang sinabi po niya ay ganito, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sagot po ni Pablo at saka ni Silas sa verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. So ang susi dito ay yung pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nanampalataya po yung jailer. At hindi lang po siya, kasama ang kanyang buong sambayanan. Sila po ay kumilala sa Panginoong Jesucristo at sila po ay naligtas. Now, sabi nga po sa Ephesians 2:8-9 na sinabi po ang kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo po ay nangaligtas sa magitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi pa po doon, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi ito ay kaloob ng Diyos, ibig sabihin regalo, libre. Wala na tayong dapat gawin sa kaligtasan na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Upang hindi po tayo makapagmalaki sa Kanya, ay ako mabuti ang gawa, ako nagbibigay ng donation. Okay? So, ito po sinabi, wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Now, sabi nga po diyan, ang Diyos natin ay lubha o sadyang napakabuti at mahabagin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 78 verse 38, sabi, but He being full of compassion forgave their iniquities. Gayon pa man, palibhasa ay Diyos, siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahil sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya'y may magalit, ito'y kanyang pinipigil. Amen. Praise God. Ganun po katindi ang pasensya ng Panginoon sa atin. Ang kanyang habag sa atin na binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. Sa aklat po ng Jonah, nakasulat kung gaano kamahabagin at mapagpatawad ang Diyos. Ang lungsod ng Nineveh ay handa na pong gunawin ng Diyos. Dahil nakita niya na sobrang sama na ang mga taong naroroon. Pero bago gawin ng Diyos ang bantang paggunaw sa lungsod ng Nineveh, dahil ang Diyos ay Diyos na mahabagin, inutusan muna niya si Prophet Jonah na pumunta sa Nineveh upang ipangaral ang salita ng Diyos. Magsisi sila sa kanilang kasamaan at magbagong buhay. Dahil kung hindi,
Sabihin mo, sabi ni Lord, sabihin mo, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Wow, grabe ano, binigyan pa sila ng Panginoon ng pagkakataon upang sila ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Dahil kung hindi, sabi doon, itutuloy ng Panginoon yung kanyang banta na paggunaw sa bansang Ninive. So ang mga taga Ninive po, sila po ay naniwala. Sila po ay nanampalataya. Naniwala sila sa babala. Sa kanila nawawasakin sila. At sila po dahil sa kanilang paniniwala, sila po ay nagsisi. At tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So dito po ay mababasa natin na nakita at nahabag ang Diyos sa kalagayan ng mga taga Ninive. Kaya hindi po niya itinuloy yung bantang paggunaw sa Ninive. Dito po ay makikita natin na inilalarawan dito ng Diyos ay puno ng pag-ibig at awa na handang magpatawad at magligtas sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Katulad ni Jesus sa binasa natin kanina sa Mark chapter 9 verse 35, si Jesus nakita niya ang kalagayan ng mga tao. Sila'y lito at lupahipay, walang pag-asa. Si Jesus po ay naawa at nahabag. Sabi po nga sa Ingles, Jesus was moved with compassion. Ito po ay katangian ng Diyos, yung pagiging mahabagin. Na dapat bilang mga mananampalataya, ito rin po ang dapat na magkaroon tayo ng katangiang katulad ng Panginoon Kristo na maging mahabagin doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. At bilang mananampalataya, maging mahabagin din po tayo. Kailangan ng tao si Jesus. Ipangaral ang mabuting balita, ang walang bayad na kaligtasang alok ni Jesus, buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita. Dalangin ko nga, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nakakilala na sa iyo, Panginoon, na sinabing Kristiyano, mananampalataya mo, ay kami, Panginoon, ay matutong humayo, wag magtago. Humayo, Panginoon, at hanapin ang mga wala pa, hindi pa kasama sa iyong kaharian. At dalangin ko rin, Panginoon, ang mga nakatunghay na ito, O Diyos, na nakapakinig ng iyong pagliligtas, O Diyos. Dalangin ko nga, O Diyos, na sila, Panginoon, ay lumapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng tawad at lubos, Panginoon, at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong awa at habag. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapatawad. Ito po ay sumasa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, magpakailan-kailanman. Sa iyo ang kalwalhatian, karangalan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, Jesu Kristo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyong lahat.